pagsali po sa mga beauty pageants ay pangarap ng maraming kababaihan dahil po sa prestige at karangalan na ibinibigay nito kapag nanalo. Pero paano kung imbes na prestige at karangalan ay pagdududa at kontrobersya ang makuha sa pagsali ng mga pating palak na ito? Nice! Very good, amiga. You got it on the first try. Tulad na lamang po ng nangyayari ngayon sa katatapos lang na Miss Universe 2025 competition na mula pre-pageant activities hanggang sa coronation night, puno ng problema at intriga. Kaya ang tanong, nawawala na nga ba ang prestige ng pagsali sa mga prestigious beauty pageants? Naku po, hindi ko alam, Mama P. Para sagutin po ang tanong na yan, i-share ang kanyang kaalaman sa posibleng dahilan sa mga nangyari na naguguluhan natin dyan sa Miss Universe pageant. Makakasama po natin ang pageant expert. Thank you for being here, si Tita Lavinia. Good morning. Hello, good morning po. Good morning at maraming salamat po. Welcome to Kada Umaga. Thank you. Naku, salamat po at totoo na talaga to. Nasa Yes. Kada Umaga na ako. Yes, please. Maraming salamat. Unang-una, matagal na po ba talaga? Gano'ng katagal na kayong pageant fan? Pageant fan, siguro kahit nung maliit pa ako, kasama po ko talaga siya sa family gatherings namin. Nanonood kami ng... Parang boxing match Yes. ba? So nanonood kami ng Golden Globes, ng Oscars, ng yung mga big award shows. Sa red carpet Yes, style and then ones. kasama na po dun yung Miss Universe, of course. Oo. Itong Miss Universe talagang naging parang tradisyon para sa maraming Filipino households. Bakit po kaya? Well, unang-una, ang Filipinos po kasi isa siya sa mga unang sumali sa Miss Universe. At isa rin tayo sa nabiyayaan ng mga unang korona True, ng no? Miss Universe. Early on as pa lang, early no? as 1969, 1969. tapos naulit pa noong 1973. So, Miss Universe country po talaga tayo. Oo. Ano ba yung parang attraction ng Miss Universe na kakaiba sa ibang Sa mga klaseng ibang beauty pageants, no? pageants? Well, kung titingnan po natin yung umpisa ng Miss Universe, before po kasi ang selection process ng Miss Universe, yung mga girls coming from magagandang mga pamilya, edukado, yan yung mga talagang pinapasok nila sa pageant. Which is somehow medyo naiba kasi ang perception ng beauty pageants towards the middle parang ginajudge ng mga tao and it's just a swimsuit competition. It wasn't like that before. Kumukuha sila talaga ng mga educated, comes from good families, yung the likes of Margie Moran, yan yung mga tipong inaantay-antay natin sa mga colleges Gloria noon. Diaz, Gloria Diba? Diaz. So a lot of them talaga may backer na mga tinatawag natin alta sa syudad. So, nung nagpupunta sila sa mga beauty pageants, ang maganda sa Pilipinas, ang nilalako natin ay very well-rounded po tayo. Hindi lang tayo physical, kailangan ang utak gumagana, kailangan magaling magsalita. Yan po yung mga requirements ng Filipino pageant fans. Apart from the fact na magaling maglakad, yung proportions ng katawan, comparable dun sa parang Western standards of beauty noon. So medyo ahead po tayo in terms of pushing yung different beauty standards. Yan, totoo ba na nawawala ang prestige ng pagsasali sa mga prestigious beauty pageants like Miss Universe? Sa tingin mo? Sa ngayon Sa po, ngayon, ano pong oo. masasabi niyo sa estado niya ngayon? Definitely ngayon po, napaka-questionable niya. Only because Miss Universe po kasi ang kinoconsider natin na pinakamataas na pageant. True. Marami naman po talagang irregularities ang pagbo-beauty pageant. Sa school pa lang, di ba, may envelopes na, paramihan kayo ng pera. Sa mga barangay pageants, hindi rin yung pinakamaganda, usually yung pinakamayaman yung nananalo din. Kumbaga, sanay naman din talaga tayo na hindi ganun katuwid ang kalakaran Na kahit ng beauty pa paano may pageants. politics, ganon? It's just that, syempre, pagdating sa Miss Universe, dahil bukas sa lahat, nakikita ng lahat, may judges, it's supposed to be very transparent. True. All eyes are on Miss Universe. Tapos, nakikita mo na lahat ng mga chismis about pageantry, nagkakatotoo before Oo. your eyes. Oo nga. Chismisan ng may usapan sila behind the scenes, yung chismisan ng
palitan ng pera, yung chismisan ng May pinasok na kandidata. Oo, So isang parang judge. very strange lang itong edition na to kasi hindi na siya discreet. Lantaran na tayo ngayon. Oo nga, no? Actually. Siguro before, it was happening, pero hindi lang siya na-report. Hindi. Tsaka, I would also think na before, if we're talking about Miss Universe, may mga tao na mas may malasakit, may mga personalities na nasa loob ng Miss Universe na nag-a-uphold ng values. Ngayon kasi, if I am to be very honest, mas dramdam mo na yung business part ng Miss Universe. Totoo Dati yan. kasi it was more entertainment, empowerment for women, beauty. Yung business side medyo nasa backseat. Ngayon mas lantad siya. Marami nga po ang nagkukomento na parang nagkukulang sa transparency, at dahil kulang sa transparency, nawawala ng credibility yung Miss Universe organization. Kayo po ba ay sang-ayon dito? Definitely nagsasang-ayon po ako. Kasi kasama po ako sa... So I'm a vlogger po and I'm also an admin of a beauty pageant page. So nakikita ko yung interaction, nakikita ko kung paano kami mag-rally. Example for votes. Unusual tong edition na to because we raised 2 million votes for Atisa. Okay. Just for her to win the People's Choice Award. So trinabaho namin yan ng ilang araw, ilang linggo. We were rallying. Like, Ang galing talaga ng Pinas sa mga Grabe, People's no? Choice. nangalampag po kami sa mga influencers, nangalampag kami sa mga artista, kami na mga pageant pages, kanya-kanya kaming may mga reach kahit paano. Ako po mismo araw-araw nagpapa-live during Miss Universe just to rally for our girls. So, alam ko yung level ng puyat and towards the end, alam ko yung bagsak ng dami ng pera coming from the international Filipino pageant fans na tumulong sa mismong kandidata natin only to see the numbers declining before your eyes. Yes. So, yung irregularities po talaga, the mere fact na ang daming national directors ang nagsasalita ngayon, that hasn't been done before. Judges? The judges are saying things, especially yung most likely yung mga judges na hindi na inabot ng NDA or non-disclosure agreement. really? Kaya yung mga pahapyaw na lang sila Kaya halos pala ngayon. sila pwede Yes. mag-post. Actually, marami sa kanila hindi masyado nakaka-post, pero yung mga nagpo-post, ito yung hindi ata nahainan ng So, NDA. yan, of course, we all know naman. Like, people can check it online. It's public knowledge. One of the judges, the name is Omar. He's been very vocal about He's it. been very vocal, Yeah. but Omar was not the only one po na nag-resign. There were actually 3 of them. 3, diba? And si Omar lang yung medyo mas maingay. The other 2 hindi masyado. So doon yung nakikita na I would also say na siguro si Omar, the musician, meron din naman siguro siyang pakay. I mean, the audience is there. Nakikinig lahat sa kanya. So may balik din yan sa kanya. Oo. Pero mabuti na lang din. And it's not even that. It's also very telling po na even the candidates are speaking out. They're speaking out and revoking their titles. Correct. Speaking out, You've never revoking their heard title. of that happening before. Hindi lang po sila basta nagpapahapyaw sa lives. May mga official statements sila. Oo. The Oo nga. national directors have official statements. It is in black and white. Tita, this parang denying themselves of the title they were given, it's never happened in history. Never naman po because these are new titles na binigay. If I'm not mistaken, last Pero year yung lang po fact to. na parang that's also telling the organization na ayokong gampanan yung mga ibibigay niyo sa aking Yes. responsibilidad. Yes. Because I don't subscribe to what you Totoo po stand yan. for now. Tsaka you have to understand, syempre po, kapag nakakuha kayo ng continental titles na ganyan, ideally, yung buong year ninyo nakatali sa organization. Correct. So kahit na nakatenga kayo ng ilang buwan, hindi kayo masyado sumasali-sali sa mga international events or international trips ng reigning winner kasi usually may tandem yan, magkasama sila. May activities kasi sa buong mundo eh, di ba? So, ako, I'm looking at it from a standpoint of
trabaho. So the likes of Olivia from Cote d'Ivoire and the likes of Atisa na nag-decline, actually even Vina declined it. Vina from Thailand. Thailand, yeah. Ang iniisip ko kasi, these girls have more opportunities na makabag ng mga trabaho outside the Miss Universe system. Kesa itali nila yung sarili nila lang isang taon sa Miss Universe. Unang-una, siguro itong tatlong to napaka-in-demand na. Ako, I'm looking at it sa opportunities na makukuha nila sa labas ng Miss Universe. Mas marami siguro silang I feel like more people are talking about them. Olivia. Then Fatima From Bosch. Than Fatima, yeah. Oo nga. Diba? So, needless to say, hindi ka rin sang-ayon sa mga naging resulta. Of course, Were you hindi one of po. those who thought that Cote d'Ivoire deserved it? Or Atisa all the way, of course. Okay, so ano po talaga ako, of course, I'm very supportive with Atisa. Nakikita naman natin yan. Kung ako ho tatanungin ninyo, and if you were to consider pati produkto, marketability, and everything, kay Atisa po talaga ako. Nakakasindak talaga si Cote d'Ivoire. Pero kung titingnan natin kung sino yung posibleng gumalaw pa sa Asia, posibleng magkaroon pa ng marami pang offers na ganyan, pwede sana si Atisa. Ang issue lang kay Atisa, hindi talaga siya na rin naging ganun ka-convincing sa lahat kasi we were just relying on the final show. And probably the preliminaries na We don't know nakapanood that. nun. Oo. That's But- interesting to know. To the rest of the audience, yun lang ang nakikita nila. Ang hindi nila nakikita is yung performances prior to that, like yung mga appearances nila. Atisa kasi is already set kasi meron na siyang fan base. And on top of this, medyo quiet si Atisa sa buong competition. True. She was visible pero hindi siya tinatawag namin na pabida-bida. Yung Totoo yan, hindi siya nasa harapan ng camera. Parang very subtle lang yung trinabaho niya sa Miss Universe ng 2-3 linggo. Umariba siya, preliminaries lang. So to the pageant experts na hindi lang basta sa Pilipinas, pati sa ibang bansa, medyo a little late yun para makakuha ka ng recognition. Pero sa napansin siya. Pero napansin siya kasi ang sinasabi nila, do not discredit the Filipinas because the Filipinas, kahit na darating sila dyan and they have the plain clothes at sila yung hindi masyadong kagandahan yung wardrobe, aariba talaga yan. Sa Pag prelims, performance. tsaka sa performance. Bakit nga ba ang galing ng mga I mean, we have become a force in the entire world because of our achievement sa mga international beauty pageants na ito. And other candidates will come to the Philippines to Yes. train with Yes, Filipinos. opo. Like Miss Universe Spain last year. galing. Yes po, yes She's a good po. friend. She visited us. Yeah, diba? The reason for this po is because we were just pageant fans before. Before PIA, we were all pageant fans. Now, when we started po na winning these titles, nakakita tayo ng talent pool and skills ng mga trainers, from designers to Yeah. trainers. Ako po mismo nagtuturo na ngayon ng Q&A. Kumbaga, na-transform na po yung mga roles namin. Marami na po ngayon nagiging professional na po yung skills, kaya na pong mag-offer ng training program. At kung hindi po kayo familiar, hindi lang po si Miss Spain. Actually, kahapon po meron kaming Miss Charm Germany. She spent 3 months here. Wow. So she had pasarela training here. Lahat po ng wardrobe Galing. niya dito na rin po kinuha. So, very regional na po tayo. At hindi lang po Pilipinas. Pati po sa Vietnam, pati po sa Thailand, may training programs na rin. Ang edge lang po talaga natin is communications kasi maayos tayo mag-English. Totoo yun. Oo, Oo yun nga. pa. So move over Latin America na ba? Kasi dati sila yung dati factory sila. na beauty Oo. queen. Hindi po, eh. meron pa rin po. Actually, there are some beauty queens from Asia na nagpupunta pa rin sa Latin America because the surgical enhancements are there. O dito rin naman. Meron din Magagaling naman dito, naman pero tayo. syempre iba yung ano doon. Nakaka-catch up naman tayo. natin. Pero iba rin po din kasi yung treatment doon. Kasi parang taste yan. Bahala ka kung anong restaurant ang gusto mo. Gusto mo ba ng Japanese ngayon? Gusto mo ba ng Filipino? Tama. Iba rin po kasi yung ino-offer sa Latin American countries. Parang mas out there, mas
theatrical. Yes. Dito kasi more finesse. Sa Asia side, mas may True. finesse. Correct. More It's very conservative. technical also. Not naman conservative, pero very precise yung movement. For me, it's more, I see it, the reason why I said conservative is more of like if you see the Latinas, Yes, totoo. like yung mga damit, mas maliit, Yes, and yes. mas parang exposed sila. Yes. Pero ang Philippines, sakto lang. Hindi siya yung, di ba? Hindi too Hindi yung- much. oo. Like, if you see it, like sa MGI, oh my gosh, hindi ko makalimutan, yung isang girl na sa sobrang voluptuous, yung one of the competitors of Emma, kahit sobrang ang ganda ng katawan, that's not Pero for totoo po pageant. yan. Diba? Totoo po yan. Like, even when we go sexy, we always uphold the idea na dapat classy. Correct. Hindi lang siya one-dimensional sexy. Kahit po sumasali Tama. tayo sa pageants like Miss Grand International na, expected na sexy, ang mga Filipinos po, hindi pa siya all Hindi out. vulgar. Yun yung And maganda. Hindi tayo vulgar. And siguro din po, dahil mahaba ang history natin with pageantry, we do not make fools of ourselves on stage. Yes. So, what do you think will the repercussions be for Atisa returning her title? Returning her title. Hindi ba siya mababla? As a matter of fact, sabi naman niya, magre-retire na rin siya after this. From pageantry. Palagay ko wala naman po tong sa kanya. Wala naman po tong balik sa kanya. Unang-una, na-accomplish na niya yung dapat niyang i-accomplish para sa sarili niya, para sa mga Pilipino na tingin mismo talaga sa pageantry. I don't think may apekto to sa kanya negatively, lalo na sa mga sponsors na gustong kumuha sa kanya, sa mga brands na gustong kumuha sa kanya. I think if anything, mas admirable mas- pa nga yung yes. ginawa niya because she stood up for what Totoo. she believes is right. Yes. Diba? And not even that, feeling ko sold na talaga si Atisa din eh. So, yung pagmamahal ng mga tao, nasa kanya na. Like, she does not have to prove herself by getting an Another Asian title. title. Yeah, oo. Because at the end of the day, it is just a title. Parang, lalo na ngayon, napag-iisipan na parang token na lang naman tong title na to. Siguro tama din lang because dumadami na ho ang mga Pilipino nagsasabi na mabuti hindi na rin nanalo si Atisa ngayon kung ganyan kagulo sa organization. Baka madamay pa siya sa gulong yan. Yes. Sa tingin mo ba, Tita Lavinia, malaking factor ba ang pagdami ng mga fly-by-night beauty competitions sa posibleng pagkabawas ng kinang ng legit na pageants? Kasi sobrang daming pageants po ngayon. Sa totoo lang po, sa sobrang dami, totoo, nababawasan na po talaga yung kinang. Kasi lalo na yan, hindi na rin naman maganda magsabi ng observations, lalo na sa katawan ng babae. It's not appropriate anymore. Yes. Kaso lang minsan hindi nyo mapigilan, ano ba itong mga kandidatang to? Parang napadaan lang. So nawawala yung standards talaga. Lalo na kung ang usapan ibubukas nyo sa lahat. Kahit sino pwede nang put up ng pageants ngayon. Hindi ako masyadong sang-ayon dito kasi alam naman natin, it's unregulated. And if it's unregulated, mas marami yung chances na nasa scam, mas marami yung chances na naaabuso. Totoo. At ako po, hindi ako masyadong sang-ayon dito dahil napakadelikado na ng pageantry ngayon, lalo na kung dadagdagan niya ng isang layer ng social media. Marami sa mga kabataan, kababaihan, they're not trained on social media. Yeah. Mas madali silang maapektuhan, Totoo yan. mas madaling madiskaril yung mga plano nila sa buhay just because of social media. And what can the Miss Universe organization do para naman manumbalik yung kanilang kredibilidad? Kain na lang ako, Chas. What can they do? Sabi nila, tita, a lot of people are commenting na in so many ways, parang mas may kredibilidad pa daw ang Miss Globe ngayon kaysa sa Miss Universe. Miss Globe, Miss Grand, marami sa kanila mas may kredibilidad. Siguro, unang-una, parang political lang to. Wala tayong magagawa sa Miss Universe kasi merong may-ari dyan. Siguro the only way na manunumbalik yung sigla, yung trust, kasi talagang nabasag ang integrity ng Miss Universe ngayon.
ngayon, magkadiretsuhan na tayo. The only way talaga is, siguro kung mapalitan na yung owners. Kasi ngayon, kaliwat kanan yung official statement ng owner, yung president ng Miss Universe ngayon, siya mismo ang nagbababa sa Miss Universe. Nagpapagrant siya ng mga interviews, hindi niya ngayon makontrol yung mga sinasabi niya. So, ang dami niyang quotable quotes na hindi maganda para sa mismong Miss Universe. Kaya hindi mo rin maiwasan na maraming mga girls ang nagsispeak up ngayon. Dati meron pa unti-unti, and usually yung mga nagsispeak up na mga girls, yung mga nasangkot sa mga attitude issues, totoo dati. racial issues, pero ngayon kahit na yung mga medyo on the quiet side ng mga girls, Nagsasalita na sila. Sa tingin mo ba, Tita Lavinia, this will have another turnout? Like, yung isa sa mga judges nga na very vocal, na finalo ko na siya tuloy because nga, naging pageant fan na rin ako. Emma, this is your fault. Pero dahil doon sa, nakikita ko lagi sa stories niya, na napaka-scandalous, di ba? Nasabi niya, he will file a case. Do you think this is going to become bigger after the competition? It could become bigger because there are reports na po ngayon na the original owner, the Thai owner, Anne, naglabas na daw po ng warrant of arrest against her. So, may ganon. meron na tayong mga ganong Eksena. eksena. So, kapag may pondo sila na magkasuhan pa ng ganyan at pahabain pa nila, mas masisira po talaga yan. And I do not know kung accurate yung translation, but Western media has picked it up. Ang dami na pong nakapick up na mga news outlets, pati pageant outlets, quoting Raul Rocha, the president of Miss Universe, na gusto na rin ibenta ang Miss Universe dahil naguguluhan na rin siya sa dami ng mga tao. Siyempre, he needs his way out there. Kaya nga, Kasi so, siya yung, di ba? magulo po talagang ngayon, so sana may sumalo na lang. Yes. Para maayos na lang tayo at bumalik na tayo sa... I hate to dati. say it, pero kahit nga kay Trump, it was fine. I Sabi hate to nga say po, it. maayos Di ba mas Trump? Kasi yung- si Trump organization may-ari. Kasi yung kay Trump noon, well, siguro din kasi walang social media. Sa totoo lang po, Actually, naisip ko may point social ka media dyan. talaga yung Totoo. nagda-drive talaga Totoo. dito sa mga girls na to. Totoo. And last lang, kasi super curious ako, wala sa script to, pero do you think that the answers of the Miss Universe, especially para sa mga upcoming, are they that important nowadays as their entire performance? Because you can see, there were great answers, but they were not considered. Ngayon po kasi nagkakaalaman tayo na even if you excel on day one, and Pre-pageant. hindi pala siya enough din. Kasi ngayon tayo nagkakaroon ng observations sa sarili natin mismo, sa training programs natin, na kahit pala sobrang popular ng candidate natin, sobrang galing pala niya. Kung hindi sa'yo, hindi sa'yo. Ang sinabi nila noon, ang Miss Universe will be judged on 4 categories, which is yung sa Q&A, sa preliminaries, ganyan. And then, with the statements of the president right now, and yung mga statements ng mga girls, parang nare-rebunk yun. Ngayon, naiisip nila, dapat pala day 1 pa lang pala, magparamdam na kami. But then again, hindi rin siya guarantee, kasi kung may naitakda na, kung gano'n ang kalakaran nila sa loob, Correct. at kung may naitakda na, parang napaka-useless na rin pala na Nung buong coronation time. night. Yeah. Dapat Grabe, lahat yan no? pakita. Pakita. Or dapat doon na lang suriin lahat. Correct. Para very transparent. Tapos ibalik nila yung mga scores. Yung na auditing yung mga firm. score. Oh, auditing firm, yung scores. Yun po ang Mami. nawala talaga. I think one of the judges, it was Natalie Glebova, na parang nag-question, wala na yung auditing firms. Correct. Dati kasi naririnig mo pa yan na kada gap, kada plug, nandiyan si auditing firm. Ngayon, wala na talaga. Nako. Nako po. Kaya That's not medyo, good. kaya nagsasabi na talaga kami na May something. something. Hindi mo naman, of course, hindi mo naman pwedeng sabihin hindi deserving si nanalo. Kasi lahat naman yan magaganda. Sinasabi ko, kapag pumasok ka sa Miss Universe, mararamdaman mo tao ka lang talaga. Kasi kahit na yung hindi pinaka-popular na girl doon, ang gaganda talaga nila. So, ano ngayon ang masasabi natin sa ating mga pageant fans? Manood na lang ng ibang pageant.
Siguro pahinga muna tayo sa Miss Universe. Pwede naman magpahinga. Tutukan na lang natin yung Miss Grand International. Miss Grand, masaya sa Miss Grand ngayon. Kalain niya yun. I have a question na wala talaga. As in, gusto ko lang. Do you think if ever Emma Tiglao joined Miss Universe because of her aura right now, she would have been a even better candidate? Why would she want to join that? Siyempre, nung time na yun, hindi pa niya alam Diba? In na so ganito many yun. ways, sobrang blessed ni Emma because hindi siya sumali. Actually, Because she didn't opt for that pageant. yes, and she opted for Miss Grand Yes. instead. Pag ganyan po kasi, Miss Diana, Blessed talaga. sobrang blessing. Protected talaga si Pero Emma. feeling ko pag nandun siya, mapapansin kasi talaga Mapapansin ang siya friend because natin. ano siya, performer kasi si Emma. Yes. At more than that, we say plakado. Galing eh. Yung visuals ni Emma, ang isa po na nakakapaghikayat talaga ng pageant fans ay kung bibigyan mo sila ng OOTD shots, bibigyan mo sila ng photo shoots, bibigyan mo sila ng videos, si Emma kaya yun. Diba? Ang galing. So, Masipag yun. Masipag Sobra. kami. Busog na busog din talaga kami kay Emma. And amiable si Emma. True. Very light yung aura ni Emma. Very easy na makachika yung mga tao. May ganung very warm. Queen people nga siya eh. Oo, very People's warm yung queen, sorry. rehistro niya. Kaya, syempre, nainis kami nung nagsalita si Emma na may nambastos sa kanya. So, Oo nga, what's that kwento? Can you tell our Ito ba yung Kadas? hinawi siya? Yung Borg something, di ba? awarding Di ba yun? ceremony, tapos sinabi pa niya yung name. Sinarch ko yan. Sabi ko, What may- happened? May So, controversy. naglalakad pala si Emma na manunood na siya, tapos hindi yata siya makaupo ng maayos. So, approaching her seat, and then one of the one of the Filipino members of the organization, Kapwa Pinoy. inano siya, parang sinigawan siya na umupo ka or something Parang like that. ano, we're Na watching. We're watching. Oh, we're Oo. watching. In short, hindi maayos yung pagkakadeliver. pero in-out niya kung Hindi, sino. kasi I wanted to know kung... Alam naman ng tao, it's a public knowledge, it's out there. Kasi I was like, sino tong tao? And I only see the name of the person and I can't see about Emma. And then eventually I saw it and Emma defended herself, which is really great. Yes, Diba? And yes. everyone stayed on Emma's Ay side. nako, kindness, mga kada. Mapa-same lahi or hindi. Diba? Totoo. Naman, Kausapin naman ng po maayos. natin ang kindness ang Tama. bawat Baka isa. ano lang, baka na-excite lang, heightened yung emotion. Saka nag-apologize na rin siya. Ayun naman pala. Yesterday. Nag-apologize Let's leave it at daw. that. Daw. Diba? Okay. Happy-happy na tayo. Nako, tuwa kami sa panayam na to kasi matagal na kaming pinag-uusapan namin, Oo nga. ano ba nangyayari. So thank you for bringing so much course, light into yes. this. Thank you so much. You truly are the right pageant person expert. to talk Correct. about Thank you it. po. And for our arkadas na talagang marami pang katanungan, saan po ba kayo pwede makontak? Nako mga kada, maraming salamat po dito sa opportunity na to. Plug ko lang po, meron po kaming Instagram page. It's called Titas of Pageantry. Pero ako po, you can catch me every I'll follow it. Sunday. May show po ako every Sunday. It's on Tita Lavinia channel on YouTube. And then kaka-open ko lang po ng TikTok para dun po tayo mag-live. So Tita Lavinia 6, if I'm not mistaken po. Ayan. And then, you, not just pageants, but what else do you talk about in your channel? So, my platforms po are particularly for beauty pageants Wow, lang. But I also write for fashion. So, ang bentahe ko po talaga is yung fashion commentary. So, the gowns, the OOTDs, the designers. Nice. Ayan. Ang galing, ang galing. Thank Ayan, you. mabubusog din kayo kay Miss Tita Lavinia. Salamat po, salamat po. Thank you po Thank you. for this Thank you so opportunity. much. Thank you po. At mga kadang beauty pageants ay hindi lang po basta paligsahan sa pagandahan. Ito ay paraan din para mai-represent at maipakilala ang ating bansa sa international stage. O di ba, biro mo, because of Olivia, people keep saying Côte d'Ivoire. Correct. In the right way. Exactly. We were Eh, puro- once upon a time, hindi naman natin alam yung Turks and Caicos dahil dyan, Yes, alam natin. correct. Diba? Yung mga ganyang bansa. Kaya mga kada, sana wag sana po hayaan na mawala ang prestige at karangalan ng pagsali po sa mga ganitong
patimpalak. Yes, at tama. sana maibalik ang ningning at kinangpo ng paglahok sa mga ganitong kompetisyon. Hindi lang sa ngayon, kundi magiging sa susunod na henerasyon. Diba? Kung gusto nila mag-business, ibang business na ba na lang? Nila. Leave the pageants alone. Correct! Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.